Sabay-sabay kaming umalis ng ospital para bilhin ng mga sinabi ni Grace na mga paborito ni King. Honestly, nakaramdam ako ng lungkot dahil kahit mag-best friend kami ni King, ay hindi ko alam ang mga hilig niya. Magkalapit kami pero parang hindi ko siya kilala. Angela's person-over voice. Halos 1 linggo na ang nakalilipas simula nang dumalaw sa akin sa Salazar at makita ko ang galit na mukha ni Second at 1 linggo na rin kaming hindi nag-uusap noon. Nung sinabi niyang huwag ko siyang kausapin ay sinunod ko dahil mas pabor sa akin ang bagay na iyon dahil nagwawala ang kaloob-looban ko kapag malapit siya. Pero hindi ko naman nakalain na seryoso siya at hindi talaga ako kinibo ng 1 linggo. Inaalagaan niya ako pero hindi niya ako kinakausap at wala din naman ako lakas ng loob na magsimula ng usapan. Ngayon ay lalabas na ako ng ospital at siya nagtutulak ng wheelchair ko. Hindi na naman na kailangan dahil magaling na ako at kaya ko na pero mapilit siya na kailangan ko daw iyon para hindi mabinat. Hindi na rin ako nakipagmatigasan pa. Sa bahay ko tayo tumuloy. Tugon ko habang papasakay na kami sa sasakyan niya. Okay. Tanging sagot niya. Napansin ko marami mga bodyguards ang nasa paligid at nagbabanday sa amin. Napapailing na lang ako dahil ang OA niya. Bakit nilagyan mo pa siya ng wheelchair? Magaling na yan. Lihim ako napangiti na makita kong nasasakyan din sa Grace. Hindi ko naman dinamdam ang mga sinabi niya noon at sanay na ako sa pagiging prangka at madaldal niya. In the end ay kinakausap niya pa rin ako na parang walang nangyari. Baka mabinat siya. Sagot ni Second. I'm okay. Sinamaan niya ako ng tingin dahil sa sagot ko. Alam ko, pero ayokong mabinat ka. Asik niya. Malamig man ang boss ng pagkakasabi niya noon ay hindi ko mapigilang hindi makaramdam ng kakaiba. Nalalata naman ang pag-aalala niya. Nagwawala na naman ang puso ko dahil sa presensya niya. Si Grace lang ang panay ang salita hanggang sa marating ang bahay ko. Tahimik lang kami ni Second. Siya ang nagdadrive at ako ang nasa tabi niya samantalang si Grace ay nasa backseat at busy sa kanyang cellphone. We're here. Anunsyo ni Second. Napakunot ang noo ko na makitang nasa labas sa mga katulong ko at parang may hinihintay. Nang makapasok sa garahe ang sakyan ay nagkanya-kanya silang punta sa kung saan. Dahil sa pagtataka hindi ko na malayang nabuksan na ng Second ang pinto ng sakyan sa pwesto ko. Walang sabi-sabing binuhat niya ako kaya napakapit ako sa leeg niya para hindi mahulog. Ibaba mo ko. Angal ko dahil hindi ako komportable sa posisyon namin. Para akong kinukuryente. Seryoso lang siyang nakatingin sa akin at hindi nakinig. Naglakad siya papasok sa bahay habang buhat pa rin ako hanggang sa makarating kami sa garden. Nagtataka akong tumingin sa paligid kung anong meron at bakit nagpunta kami dito. Napanganga ako nang makita ko kung ano ang nasa paligid. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako kay Second nang ibaba niya ako. Surprise! Tili ni Grace habang nasa tapat ng cart ng fishball. Nagbukang bilihan ng street food ang gilid ng pool dahil sa mga nakahilarang mga cart na may iba't ibang klase ng mga street foods. Sina Cindy at ang iba pa mga katulong ang nagluluto. Halos maluha ako na makita ko ang mga binalatang Indian mango na may bagoong. Napuno ng saya ang puso ko dahil ito ang mga bagay na parte ng buhay ko. Ang mga pagkaing nabibili sa kalye at parte na ng pagkatao ko mula noon hanggang ngayon dahil yun ang nagpapaalala sa akin kung saan ako nagmula at kung ano mga pinaghirapan ko. Umarap ako kay Second at mariin siyang hinalikan sa mga labi habang mahigpit akong nakayakap sa kanya. Hindi siya nakagalaw dahil sa ginawa ko. Thank you. Naluha ako dahil sa sobrang saya. Sa tanong buhay ko, ngayon lang may nag-effort sa akin ng ganito. Pakiramdam ko bumalik ako sa pagkabata. Welcome home, ma'am. Sabi ng mga katulong. Para akong lumulutang sa alapaap. Simpleng bagay lang ito kung sa iba pero sa akin ay napaka-special. Wala pang gumagawa nito sa akin. Sa Second pa lang. Thank you so much. Mahigpit ko ulit siyang niyakap at walang pag-aalinlangan na tumakbo papunta sa mga Indian mango at mabilis akong kumain noon. See? Nawala ang poise niya at pagiging mailap dahil sa surprise natin. Walang puwang sa kanya mga bulaklak o kung ano pa man. Yan lang sapat na. Dinig kong sabi ni Grace pero hindi ko pinansin. Siguro kausap niya sa Second. Naluluha ako sa sobrang saya. Pakiramdam ko nakawala ako sa madilim na kulungan na kinakulungan ko sa mahabang panahon. Habang abala ako sa pagkain ay naramdaman ko ang pagpulupot ng mga braso sa bewang ko. Are you happy? Tanong ni Second na siyang yumakap sa akin mula sa likod. Mabilis akong tumango at sinubuan siya na manggang kinakain ko. Masaya ako. Nginitian ko siya.
Titig na titig lang siya sa akin pero hindi ko na yun pinansin dahil gusto kong sulitin ang pagkain nito. I'm sorry. Bulong niya. Tumingin ako sa kanya. Sorry, Sa? Sorry. Dahil hindi kita kinausap na 1 linggo. Ginawa ko yun para effective ang surprise ko sa'yo. Last week pa sana ito. Kaso sabi ni Grace, wag daw madaliin. Effective nga naman. Bati na tayo? Hinalikan niya ang bato ko kaya siniko ko siya na tinawanan niya lang naman. Kinabukasan, umaga pa lang ay gising na ako dahil nagpa-siya ako mag-training kahit sandali. Pakiramdam ko inawala ang kakayahan ko sa pakikipaglaban dahil sa halos magdadalawang linggo kong paghiga sa hospital bed. Ngayon lang ako nagtagal ng ganoon sa hospital dahil kahit ayos na ako ay hindi talaga pumayag sa second na lumabas ako na hindi pa magaling ang sugat ko. Pagkababa ko ay dumiretso ako sandali sa kusina para kumuha ng tubig na maaari kong inumin habang nag-e-ensayo. Good morning, ma'am. Bati sa akin ni Cindy na nakasalubong ko habang papalabas siya ng kusina. Samantalang ako ipapasok doon. Tumango ako at nalagpasan siya. Natigil ako sa pagpasok ko sa kusina dahil sa boss na second na sumalubong sa akin. Nadatnan ko siyang nagluluto ng itlog habang pakanta-kanta pa. He's only wearing a boxer short and half naked. Tangang apron ang nakatakip sa pangitaas niyang katawan. Napailing ako na mapagmasdan ko kung gaano katambok ang pangupo niya. Ang bastos ko. Marunong ka ba? Tanong ko na nagpalingon sa kanya. Bagya pa siyang napakislot dahil siguro sa gulat. Hindi niya na malayang nasa likod niya ako dahil abalang-abala siya sa ginagawa at sa pagkanta. Hindi naman. Sagot niya at pilit na ngumiti. Napabaling naman ang tingin ko sa piniprito niya. Napangiwi ako na makitang itim na ang scrambled egg na ginagawa niya. Cross. Nasabi ko kaya nahihiya siyang yumuko at napakamot sa batok. Sorry, gusto ko ipagluto ko ng breakfast dahil alam kong bawal ka pang magagalaw. Baka mabinat ka. Tinaasan ko siya ng kilay. Nabaril lang ako pero hindi ako nalumpo. Ako na nga dyan. Inagaw ko sa kanya ang pagluluto. Napasimangot siya pero ipinaubaya na sa akin ang pagluluto. Alam ko namang walang alam sa kusina ang lalaking ito dahil lumaking mayaman at ako ay naghahanda sa pagkain niya. Kung hindi naman ay nagpapadeliver. Hindi na natuloy ang bala ko sanang pag-ensayo dahil ako na nagluto ng breakfast namin. Nagluto ako ng scrambled egg, sunny side up na paborito niya, fried rice at nagprito rin ako ng tuyo at ipinagtimpla siya ng kape. Umupo ka na doon para makakain ka na. Utos ko sa kanya. Simula na magluto ako hanggang sa matapos ay nasa likod ko lang siya. Sunod ng sunod. Para siyang bata na ayaw mawalay sa ina. Napakaisip ata talaga nito. Turuan mo ko magluto. Ungot niya habang umupo sa dining. Tuturuan kita pero hindi muna ngayon. Alam mo may ibang bagay akong dapat na unahin. Nakatitig lang siya sa akin habang inilalapag ko ang pinggan sa harap niya. Seryoso siya pero bigla na lang na ngumiti. Huwag na pala. Hirit niya. Bakit bigla na bagong isip mo? Nagkabit balikat siya. Naisip ko, hindi ko na pala kailangang matuto dahil nandyan ka naman. Natigilan ako dahil sa biglang pagwawala ng puso ko dahil sa sinabi niya. Dahil hindi ko alam kung paano ipaliliwanag iyon, ay inarapan ko na lamang siya. Kumusta na pala sugat mo? Tanong niya na magsimula na kaming kumain ng agahan. Magaling na. Kahit na, huwag mo pa rin bibiglain ang sarili mo. Baka bumuka ang tahi ng sugat mo. Okay. Sagot ko. Nagsalubong ang mga kilay niya at kumunot ang noo. Huwag mo na nga uulitin yan. Asik niya. What? Kapag nag-uusap tayo, huwag mo ko sasagutin ng Kay. Pakiramdam ko kasi ayaw mo kong kausap. Nakakairita. Kay. Pangaasar ko dahil seryoso talaga ang mukha niya at hindi maipinta. Isa pa, makikita mong hinahanap mo. Banta niya. Napangisi ako. Kay, huwag mo ko subukan kung ayaw mong halikan kita. Hindi ako nagpatinag dahil alam ko namang hindi niya tototohanin ang banta niya. Kay, sagot ko at huli na para pagsasihan iyon. Nalaki na sobra mga mata ko nang sa isang iglap ay nasa harapan ko na siya at biglang idiniin ang mga labi niya sa labi ko. Napasingap ako dahil hindi ko talaga inaasahan na gagawin niya iyon. Akala ko ay hihiwalay na siya pero mas lalo rin niyang idiniin sa akin ang labi niya at nagsimula iyong gumalaw. Hindi ko alam ang dapat na gawin kaya para lang akong tuod na nakaupo doon. Nanigas ang buong katawan habang siya ay nakayuko para maabot ako.
Hindi ko na alam kung gaano katagal ang naging paghalik niya sa akin. Naghiwalay lang kami na makarinig ng tikhim. Ang sarap naman ng agahan niyo. May ikaw tagad? Nangaasar na sabi ni Grace na siyang tumikim kanina. Walang salitang bumalik ako sa pagkain habang siya'y umupo din sa kabilang side. Nakaharap namin na second. What are you doing here? Tanong ko na maalalang hindi siya dapat nandito. Ako na sumama sa security team na ipinadala ni General. Security team? Yun ang kumuha ng atensyon ko kaya bumaling ako sa kanya. Wala ko naalala na nagre-request ako for security team. Ako nag-request kay Daddy. Sinabi ko sa kanya na kailangan natin iyon dahil kahit marunong tayo makapaglaban, ay hindi pa rin maiiwasan ng aksidente tulad na lang na nangyari sa'yo. Paliwanag ni Second. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam ko hindi ka papayag. Don't worry. Kung anong plano mo, ayun pa rin na masusunod. Basta hayaan mo lang na magdagdag ako ng security para kung sakali ay hindi ka basta-basta masasaktan. Hindi na ako umapila pa. Hanggang sa matapos ang pagkain namin ay hindi na ako nagsalita. Ipinaligpit ko sa mga katulong ang mga pinagkainan bago ko dumiretso sa kwarto ko para kunin ang baril ko at speaker. Isinukso ko iyon sa likod ko at inilagay naman ang huli sa tenga ko. Muli akong bumaba at nagtungo sa labas kung nasaan ang security team na tinutukoy ni Grace. Good morning, Captain. Salute. Nakangiting salubong sa akin ni Galero. Tumango ako bilang acknowledgement. Ituturo ko sa inyo mga area na dapat ay bantayan ninyo. 24/7 ang pagbabantay. Walang tutulog-tulog o tatanga-tanga. Panimula ko. Opo. Sabay-sabay nilang sagot. Nagsimula akong i-assign sila sa mga area na dapat ay siguradong ligtas. May inilagay ako sa labas ng village. Sa bawat kanto sa harap ng mismong gate ng bahay ko. Sa likod at pati na rin sa mga kalapit na bahay para kung sakaling may susugod ay matitimbrehan agad ako. Pagkatapos ko yung gawin ay nagtungo naman ako sa CCTV room na nasa 3rd floor ng bahay ko. Ang buong palapag ay tanging mga surveillance camera lang at mga computer ang nakalagay. Umupo ako doon at sinimulang i-install lahat ng mga kamerang inilagay ko sa buong village. Deactivated ang ilan sa mga ito at tanging ang CCTVs lang sa bahay ang gumagana dahil hindi naman ako madalas dito pero iba ngayon dahil kailangan doble ang pag-iingat dahil nandito si Second. Napabuntong hininga ako nang matapos kong i-activate lahat. Kitang-kita ko ang lahat ng mga kaganapan sa loob ng village pati na rin sa entrada ng gate at guardhouse. Kahit ang mga kalapit na bahay ay nakamonitor sa CCTV. Mga alis na ako nang mahagip ng tingin ko ang isang surveillance camera na nasa pinakadulong parte kung saan nakalagay ito sa likod ng bahay. May isang lalaki doong nakatayo at base sa suot nito ay isa sa mga tauhan na ipinadala ni General. Wala namang kaso ang paglibot-libot niya sa area na iyon pero iba ang kutob ko. May isa pang lumapit sa kanya at nakipag-usap. Pinindot ko ang zoom para maklaro ng husto ang mukha ng kausap nito at napakunot ang noo ko ng mapagsino. Oh, come on. Nagtagis ang mga bangang ko dahil sa galit na umusbong sa kalooban ko. Mukhang hindi niya ako lubos na kilala dahil kung kilala niya ako ay hindi siya papasok sa teritoryo ko at kikilos na parang kakampi ko. Iniwan ko ang speaker na nasa tenga ko. Galero, kailangan ko ng tulong mo. Ano yun, Captain? Salute. Pang-igihan mo ang pagbabantay sa likod ng bahay. Sagot ko habang nakatingin pa rin sa dalawang taong nag-uusap. Yes, Captain. Kaya pala kahit anong pag-iingat ang gawin ko ay palagi akong nasasalisihan at may nakakalapit kay Second dahil may ahas na nakapasok sa teritoryo ko. Kuyumang kamaong lumabas ako ng silida. Abala ako sa paglilinis ng mga baril sa basement na makarinig ako ng sunod-sunod na mga putok. Napamura ako. Mabilis akong humugot ng baril at lumabas. Narinig ko ang paggagantihan ng putok mula sa labas ng bahay at sa likod. Tumakbo ako papuntang 2nd floor para puntahan sa Second. Shit, pagkarating ko sa kwarto niyang katapat lang ng silid ko, hindi ko siya nakita doon. Nagsimulang umusbong ang kaba sa dibdib ko dahil hindi ko alam kung nasaan siya. Muli akong tumakbo pababa nang may makasalubong akong armadong lalaki. Pinaulanan niya ako ng bala ngunit mabilis ako nakatago sa likod ng hagdan. Gumanti ako ng putok at hindi siya tinigilan hanggat hindi siya natatadtad ng bala. King! Lumingon ako sa gawin ng daan papunta sa kusina dahil sa pagtawag sa akin ng Second. Para ako nabunutan ng tinik sa lalamunan na makitang ligtas siya. Naglakad ako papunta sa direksyon niya para malapitan siya nang biglang may tumakip sa bibig ko. Nagpumiglas ako pero nauwi sa singhap dahil sa kutsilyong bumaon sa tagiliran ko kung saan ako tinamaan ng bala. Pinilit ko lumaban pero isa na naman patalim ang tumarak sa hita ko. Nakita ko
akong tumagos iyon at sumirit ang dugo. Nabitawan ko ang baril na hawak ko. Tumingin ako kay Sakad at ganoon na lang ang panghihina ko na makitang duguan ito. Napasigaw ako pagkatapos ay hinugot ko ang patalim na nasa hita ko. Sobrang sakit, para akong pinapatay ng paulit-ulit. Ramdam kong may tao sa likod ko at siya ang patuloy na sumasaksak sa akin. Hindi pa man ako nakakabawi ay sinaksak na naman ako sa dibdib. Ngayon ay mamamatay ka na. Nakakakilabot ang tinig ng nagsasalita at tumawa ito na parang baliw. Napaubo ko sa sakit ng pagkakasaksak niya na sinisigurado talagang tumatagos sa katawan ko. Wala akong laban dahil nanghihina ng katawan ko't nanlalabo. Matagal kong hinintay ang bagay na ito at ngayon may sasakatuparan ko na. Humalakhap na naman ito. Nagsimulang tumulo mga luha ko na makita ang walang buhay na katawan ni Sakad na nasa bukana ng kusina. Dilat ang mga mata habang umaagos ang sariwang dugo sa bibig. May tama ito ng baril sa noo. Ipararanas ko sa iyo ang lahat ng hirap. Nakatanggap ako ng saksak sa isa ko pang hita. Dahilan para mapaluhod ako. Nanginginig ang buong kalamnan ko dahil sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako nakaramdam ng takot. Gumapang ako para malapitan si Sakad. Natatakot ako na baka totoong patay na nga siya. Gapang! Sige, gapang pa, Angela! Nagpatuloy ako sa paggapang pero nang malapit ko nang maabot ang kamay niya, ay may kutsilyong bumaon sa kamay ko. Napasigaw ako dahil sa sobrang sakit. Napahikbi ako ng tuluyan nang sabunutan niya ako at kinaladkad palayo kay Sakad. No, kahit man lang mayakap ko siya'y ayos na sa akin. Kahit sandali lang, gusto ko maramdaman ang init ng katawan niya. Tama na! Sigaw ko pero mukhang mas natuwa pa ito. Palakas ng palakas ang iyak ko dahil sa halo-halong pakiramdam. Literal na sakit sa buong katawan at sakit sa kalooban. Hindi ko inaalis ang tingin ko kay Sakad kahit na ano mangyari. Gusto kong sulitin na nakikita ko siya dahil ramdam ko na rin na ito na ang huling araw na magkakaroon ako ng kakayahang huminga. Sinabunutan na naman niya ako pero this time ay patingala kaya sa wakas ay nakita kong pagmamukha niya. Mas lalong dumagsa ang mga luha ko na humalo na sa pulang-pulang dugo nang makilala ko kung sino siya. Hindi ko akalain na magagawa niya sa amin ito. Tama nga ako. Hindi dapat basta-basta nagtitiwala sa kahit na sino maliban sa sarili mo mismo. Pupugutan kita ng ulo. Pagkasabi niya noon ay siya namang pagdaan ng patalim sa leeg ko. Sumuka ako ng dugo bago pangapusan ng hininga at tuluyang nawala ng diwa. Sakad. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa masamang panaginip na iyon. Hapong-hapo ako at may mga luha sa mga mata ko dahil pakiramdam ko'y totoo. Akala ko talaga ay doon na matatapos ang buhay ko. Hindi pa man ako tuluyang nakakabawi sa hingal at takot sa panaginip na iyon, ay napasingap ako dahil may biglang tumakip sa bibig ko. Sinubukan ko magpumiglas pero mas malakas ito sa akin. Napakadilim ng kwarto ko dahil pinapatay ko ang lahat ng ilaw kapag natutulog ako. Kaya hindi ko makita ang mukha ng taong tumatakip ngayon sa akin. Shh! It's me! Sabi ng pamilyar na boses ni Sakad. Bigla akong napayakap sa kanya at akmang bubuksan ko ng lampshade ngunit pinigilan niya ako. May mga tao sa baba. Mga armado sila at mukhang hinahanap tayo. Mahinang bulong niya. Naging alerto ako dahil sa sinabi niya. Mabilis akong bumaba sa kama at hinila siya papunta sa closet ko. Inilabas ko ang isang malaking bag at doon isinilid lahat ng mga armas ko na pinakatatago-tago ko dito. Kakailanganin namin ito. Gamitin mo ito in case of emergency. Bilin ko na mabigyan ko siya ng barila. Matapos kong isilid lahat, ay dahan-dahan ko siyang hinila palabas ng kwarto. Madilim ang buong kabahayan pero may naririnig ako mga yabag at kaluskos. Dumiretso kami sa CCTV room. Inilak ko iyon at tumakbo sa isang cabinet na nasa dulong parte nito. Pinaglalagyan iyon ng mga ibang parts ng computer at cameras in case na may masira. Dalian niyo ang paghanap bago pa magising mga tao dito. Danig ko ang isang tinig sa labas. Siguradong malapit na sila. Langya, hindi ko hayaang magkatotoo ang mga nasa panaginip ko. Magkakamatayan kami pero sisiguraduhin kong hindi madadamay dito sa Sakad. Pilit kong kinalma ang sarili ko nang sa wakas ay matanggal ko ang mga nakalagay sa cabinet. Hinanap ko ang pulang button na nasa pinakasulok ng ikatlong shelf nito at pinindot iyon. May lumabas na screen kaya nagmamadali ko ring inilagay ang password nito.
Umatas ako ng ilang hakbang na magsimula itong bumukas. Isa itong secret door na pinasadya ko ipagawa ng sa klase ng trabaho ko. Alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ito. Tulad ngayon. Tara na. Muli kong hinila sa sagad. Mauna ka na. Napatiimbagang ako nang umiling siya. Ikaw mauna. Hindi itong panahon para makapagbatigasan ka ng ulo. Asik ko na puno ng diin. Mukhang nagdadalawang isip pa siya pero sa huli ay tumalima naman. Makipot lamang ang daan kaya medyo natagalan siya. Shit! Wala sa kwarto nila! Sabi ng mga nag-uusap-usap sa labas at sigurado akong sila ang gustong pumatay sa amin. Ikinasa ko ang baril nang marinig ang mga yabag nilang papalapit. Marahil ay nasa hagdan na sila patungo dito sa third floor at ilang sandali na lang ay makikita na nila kami. King! Tawag sa akin ng second. Nakapasok na siya. Iniabot ko sa kanya ang bag na puno ng mga armas at ako naman ang pumasok. Baka nandito sila. Nakalak, boss. Shit, barilin niyo para mabuksan. Napayuko ako na magsimulang umula ng mga bala. Pinagbababaril nila ang mga pinto at tumatagos iyon hanggang sa loob. Nakakanda sira-sira na ang mga monitors pero wala akong pakaalam. Nang makapasok ako ay pinindot ko ang closed button kaya automatic na sumara ang cabinet at bumalik iyon sa normal. Sinigurado kong hindi nila mabubuksan iyon hanggat hindi pa kami nakakarating sa kalsada sa labas ng village na siyang hangganan ng tunnel na ito. Takbo! Sabay kaming tumakbong dalawa. Hindi namin alintana ang mga suot naming pantulog lang, pati na rin ang mga putik at maruming tubig sa dinadaanan namin. Tumatalsik iyon sa mga katawan namin. Ang mahalaga ay ang maging ligtas siya. Halos 15 minuto siguro ang tinakbo namin nang makita ko na ang dulo ng tunnel. Pinatigil ko sa second nang malapit na kami doon. Huwag kang susunod hanggat hindi ko sinasabi. But, just listen, okay? Mamaya ka na magpasaway kapag ligtas na tayo. Hindi siya nakakibo. Lumakad ako papalapit sa pinto at dahan-dahan yung binuksan. Inihanda ko ang baril ko bago lumabas. Tahimik ang paligid dahil nasa kalagitnaan ng hating gabi ngayon. Tumingin ako sa guardhouse na ilan di pa lang ang layo. Tahimik ako na pamura na makitang nakahandusay ang mga guard at ang mga taong ini-assign ko doon. Lumabas ka na. Agad namang sumunod sa second. Napabalang ako sa daan na makarinig ng mga humaharurot na sasakyan. Hinawi ko sa second at bahagyang itunulak pabalik sa tunnel para makapagtago. Mga armado ang dumating at napakarami nila. Pinagbastan ko ang mga suot nila at nasisiguro kung hindi ito tauhan ni Salazar. Sinagasaan nila ang gate para tuluyang makapasok sa village. Kinuha ko ang speaker at ikinonekta kay Grace. Hinanap ko rin ang remote control na nasa mga gamit ko. Sanchez! Mabilis niyang sagot sa kabilang linya. Sila Cindy. Ligtas sila. Sununod ko ang utos mo. Pasimple ko silang inutusang mamili ng mga grocery kanina bago ang dinner at sinigurado kong walang nakakahalata sa mga tauhan na nasa bahay mo. Paliwanag niya. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Saan ka banda? Nasa kabilang village lang ako. May mga dumating na naman at napakarami nila. Bakas, ang pag-aalala sa boss niya. Ayos lang kami. Nandito kami sa tunnel pero huwag ka munang pupunta dito. Copy. Hindi ko pinutol ang linya dahil kakailanganin ko siya mamaya. Napangisi ako na masigurong nasa loob na ang mga armado. I'm not Agent Angela Sanchez for nothing. Nung hindi ko pa alam kung sino ang tumatraidor sa akin, hindi nila ako naisahan. Paano pa kaya ngayong alam ko na? Pagkatapos ko makita kanina ang lahat sa CCTV room, ay agad kong kinausap si Grace at inutusan na ilayusin na Cindy at lahat ng katulong sa bahay ko upang hindi madamay. Nilagyan ko ng bomba ang buong paligid ng bahay ko at bawat sulok nito. Alam ko mangyayari ito pero hindi ko inaasahan na ngayon mismo. Kung sa bagay, sasamantalahin nila dahil akala nila mahina ako dahil kagagaling ko lang sa ospital. Laking pasasalamat ko lang dahil agad ako nagising kanina bago pa nila kami maabutan. Nakangisi kong pinindot ang isang button sa hawak kong remote. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog at alam kong galing iyon sa bahay ko. Magkakalayo ang mga bahay sa village na ito kaya alam kong walang madadamay na iba, kundi ang bahay ko lamang. Pinaghirapan ko iyon ng napakahabang panahon pero hindi ako manghihinayang kung buhay naman ang magiging kapalit. Segundo. Tawag ko kay second. What? Pagdating ni Grace, sumama ka sa kanya. No. Hindi ako sasama. Wala akong pakay kung magalit ka sa akin dahil matigas ang ulo ko pero hindi ako sasama sa kanya kapag wala ka. Galit niyang sagot. Napapailing na lang ako. Chu, umunta ka na dito. Utos ko kay Grace. Copy.
Sunod-sunod kong pinindot ang iba pang button kasunod din noon, ang ilang ulit na pagsabog. Siguradong lahat ng nasa premises ng bahay ko ay matutusta. Ilang sandali lang ay huminto sa harapan namin ang sasakyan ni Grace. Agad kong inihagi sa kanya ang bag na naglalaman ng mga armas ko at hinila sa second pasakay. Sumama na ako dahil alam ko matigas ang ulo niya at tototohanin niya ang sinabi niya kaninang hindi siya aalis hanggat hindi ako kasama. At kapag nagkataon pareho kami mapapahamak at mababaliwala lahat ng plinano ko. Mabilis na kinabig ni Grace ang manibela pa U-turn pero hindi pa man kami nakakaalis ay may mga putok na ng baril ang nagpaulan sa amin. Nagmula iyon sa village. Shit! Hindi sila naubos. Asik ko. Gumanti ako ng putok. Ganon din sa second habang pareho kami nasa backseat at si Grace ay abala sa pagdadrive. Bilisan mo! Sigaw ko. Panay ang palitan namin ng putok habang sumusunod ang mga kalaban. 2 van ang sumusunod sa amin at siguradong kapag nahuli kami, hindi kami bubuhayin. Huwag mong hayaang mabalin nila ang gulong dahil katapusan na natin. Akong bahala. Ani Grace, 2 baril ang gamitin mo. Iniabot ko kay second ang hawak kong baril. Napapayuko kami dahil sa napakaraming putok ang ganti nila. Mabuti nilang ay bulletproof ang sakyang dinala ni Grace. Kinuha ko ang bazooka na nasa bag ko. Hindi man sila natusta kanina. Ngayon siguradong lechon sila. Buksan mo ang likod. Utos ko kay Grace na mabilis naman niyang sinunod. Bumukas sa likod na parte ng sakyan kaya naging mabilis ang galaw ko. Nilagyan ko ng bala ang hawak kong bazooka at itinutok iyon sa van na nasa unahan. Napangisa ko nang tumama sa harap nila iyon at sumabog. Uling isinara ni Grace sa likod pero bigla na lang kaming gumewang. Anak ng pating! May paparating pa! Sigaw niya kaya napabaling kami sa harapan at tama siya. May 3 van pa ang paparating at may isang bumubuntot sa amin. Biglang umalis sa second sa tabi ko at lumipat sa harap. Ako na magdadrive. Tulungan mo na lang si King na patayin ang mga kalaban. Napatingin sa akin si Grace at tumango ako para sabihing sang-ayon ako sa gusto ng second. May tiwala ako sa kanya at alam kong kaya niya dahil kung hindi siya magbo-volunteer na humawak ng manibela, gayong nasa panganib kami. Napakarami nila. Usal ni Grace. Kumuha siya ng baril sa bag ko at kinasa iyon. Kailangan namin patayin ang mga tao sa van na nasa likod natin. Tugon ko. Sinipa ko ang pinto na nasa gawi ko para bumukas iyon. Gumewang na naman ang sakyan namin pero hindi iyon naging hadlang. Muli kong ginamit ang bazooka para pasabugin sila at nagtagumpay ako. Gawin mo ang lahat para malagpasan natin sila. Baling ko kay second. Okay. Nakikipagbarila na si Grace sa mga van na sumasalubong sa amin pero napakarami nila. Shit! May bazooka sila! Tugon niya. Sumadsad ang sakyan namin sa pinakagilid ng kalsada dahil sa pag-iwas na second sa bala ng bazooka. Napangawi ako na mauntog ang ulo ko sa bakal na pinto. Mag-seatbelt kayo! Sigaw ni second. Hindi namin kakayanin ito. Kinuha ko ang cellphone ko at denial ang numero ng taong akala ko hindi ko nakakailanganin ng tulong. Pero, no choice. Nasa alanganin kami ngayon. Hello? Ilang ulit na namatay ang tawag bago nito masagot. Libero, kailangan kong tulong mo. Tugon ko. Ano nangyari? Basta bigyan mo ako ng backup. Malapit kami sa village ng bahay ko. Okay, be careful. Pagkababa ko ng tawag ay gumanti na rin ako ng pakikipagbarilan. Malapit na namin makasalubong ang 2 van. Humawa kayo! Sigaw ni second. Ilang sandali lang inaramdaman ko na ang tila paglipad ng sakyan namin. Itinurbo niya at dumaan ang kotse sa bubong ng 2 van. Shit! Dinig kong mura ni Grace kaya napabaling ako sa kanya. Sapo-sapo niya ang braso niya at dumudugo iyon. Pero ayos lang. Lumipat ako sa harapan, dala ang shotgun. Ilang ulit kong pinagbabaril ang isa pang van na papasalubong sa amin. Gumewang iyon at bumangga sa puno. Sunundan iyon ni Grace ng ilang ulit na pagbaril bago tuluyang sumabog. 2 na lang. Malayo na kami sa village pero nakasunod pa rin sa amin ang 2 van na natitira. Bilisan mo! Hinihingal ako na pasandal sa passenger seat dahil sa pagod ng pakikipagbarilan. Ayos ka lang, Grace. Lumingon ako sa kanya. Ayos lang ako. Malayo sa bituka. Nakangiwing sagot niya. Tumingin ako kay second na seryoso nagmamaneho pa rin. Alam ko magaling siyang humawak ng manibela pero hindi ko alam na napakagaling niya pala sa pagmamaneho. Ang dami talagang sorpresa sa pagkatao ng isang ito. Ayos ka lang? I ask. Tango lang ang isinagot niya. May paparating!
Itinuro ni Grace ang harapan kaya doon din natuon ang atensyon ko. Pinangmasdan ko ang sakyan at mga suot ng mga tao sa 5 van na kulay green at nakahinga ako ng maluwag nang makilala mga tauhan iyon ni Salazar. Lumampas sa amin ang 5 van at sila ang sumugod sa mga kalabang natitira. Huminto ang sasakyan ni Salazar, di kalayuan sa amin. Itigil mo sa tabi ng kotse na yan. Utos ko kay Sakon pero hindi siya nakinig dahil lalo lang niyang binalisan ng pagpapaandar. Napailing na lang ako. Wala talagang pinipiling lugar at sitwasyon ang katigasan ng ulo niya. Narinig ko ang pagtunog ng cellphone ko at nakita kong si Salazar ang tumatawag. Agad ko iyong sinagot. Are you okay? Bakas ang pag-aalala sa boss niya. Ipinikit ko ang mga mata ko dahil sa pagod. Ngayon ko lang naramdaman ng antok pero hindi ako pwedeng matulog. Ayos na. Sagot ko. May tama ka ba? Gusto mong dalhin kita sa ospital? No need. Ayos lang kami. Mas delikado sa ospital. Okay. Just call me kung kailangan mo ng tao. Okay. Ibinaba ko na ang tawag. Sa mansyon ng mga Miller dinala kami ni Sakand. Pagkaparada ay padabog itong lumabas at hindi na kami nilingon. Nasa bingit na ng kamatayan, nagawa pa magselos. Natatawang tugon ni Grace at lumabas na rin siya ng sakyan kaya sumunod ako. Maglalakad pa lang sana kami papasok sa front door nang makita namin ang humahangos na si Third. Nakasuot pa ito ng pantulog at sa itsura nito ay siguradong kagigising lang. What happened? Galit na sigaw nito kay Grace na ikinangawi naman ng huli. Hawak lang niya ang brasong dumudugo. Napasabak lang ng konti. Ayos lang naman. Cool na sagot niya. Napapailing akong nagpatuloy sa paglalakad. Papasok sa mansyon nila dahil bahala kong kausapin ang matandang Miller. Ayos lang ba? Lagay na yan? Namumutla ka na tapos nagawa mo pang magyabang. Kung gusto mo magpakamatay, sabihin mo sa akin. Ako na lang ang gigilid sa leg mo. Dinig kong sermon ni Third at galit na galit ang boss nito. Miller is always a Miller.